habang panahon. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, umahon si Jesus sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo, si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago, at si Judas Iscariote na nagtaksil. Bumaba si Jesus kasama nila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanyang mga pagpapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng mga apostol na sina San Simon at San Judas Tadeo. Bukod sa ating ebanghelyo na narinig kung saan pinangalanan ang dalawang mga santong ito o dalawang mga apostol na ito, kakaunti lang ang naisulat tungkol kina San Simon at San Judas Tadeo. We heard in our gospel, the calling of the 12, tinawag ang 12 alagad o apostol. Pinili 12. Dito lang halos natin maririnig yung mga pangalang San Simon at San Judas Tadeo. Si San Simon ay isang masigasig na revolusyonaryo. Ano ba yung revolusyonaryo sa panahon natin ngayon? Yung mga yung mga makabayan, yung mga nagrarally, no? Na ang layunin ng kanyang grupo ay maghimagsik laban sa imperyo ng Roma na sumasakop sa Jerusalem noong mga panahong iyon. May idea tayo kung ano ang mga revolusyonaryo. May idea tayo kung ano yung mga madalas mag-rally. Yan, si San Simon. Samantala, si San Judas Tadeo naman ay nanggaling sa Galilea. Sinasabi na magkasama sila ni San Simon na nangaral ng mabuting balita mula Mesopotamia hanggang Persya. At sa kanilang mga pangangaral,
Sila ay hinuli at namatay para sa pananampalataya. Kaya naman sila ay mga martir. Namatay sa pananampalataya, kaya't martir. Wala mang maraming naisulat tungkol kina San Simon at San Judas Tadeo. Hindi man sila laging bida sa mga kwento ng Ebanghelyo. Di tulad ni Pedro, laging kilala na malapit kay Jesus. Hindi tulad ni San Juan na siyang pinakamamahal ni Jesus. Itong dalawang ito, hindi laging bida sa kwento. Ngunit, hindi naging dahilan ito para hindi nila gampanan ang kanilang pagiging mga apostol ni Jesus. Hindi kilala, hindi bida, pero ginampanan nila ang pagiging apostol ni Jesus. Sa katahimikan at sa hindi pagkakakilanlan, sila ay nagtrabaho. Kaya masasabi nating sila ay mga silent workers. At dito natin hahangaan ang dalawang apostol na ito, dalawang santong ito, dahil hindi nakadepende ang kanilang pagkilos sa pagkilala ng iba. Marami sa atin, konting kibot, kailangan nalalaman ng lahat. Tumutulong sa kapwa, kailangan mapikturan. Marami yan sa panahon ngayon. Kakabagyo lang, di ba? Kakabagyo lang, malapit ng eleksyon, kaya konting kibot, may picture. Magpapa-feeding, may tarpaulin. Kailangan nakikita ng iba. Ang ilan, hindi kikilos hanggat walang nakatingin. Kaya nga, kapag nandyan yung amo, andyan ang boss, dyan busy. Pero kapag wala ang amo, hindi kumikilos. Hindi kumikilos. Kaya nga, si San Judas Tadeo o si Saint Jude Thaddeus ay naging patron ng mga imposibleng kaso, impossible cases, ay dahil nagsimula ang debosyon sa kanya dahil walang nagdadasal sa kanya. Dahil nabahiran ang pangalang Judas. Yung pangalang Judas, ano unang naiisip po ninyo? Diba? Si Judas Iscariote, yung nagkanulo. Kaya kakaunti ang nananalangin sa kanya. At dahil dito, tanging ang mga sumusubok lang. Tanging ang mga desperado lang ang siyang tatawag at nananalangin sa kanya. Doon nagsimula yon. Kaya pala siya yung patron ng mga imposibleng kaso, impossible cases, hopeless cases. Ngayon, kilala na siya dahil doon. Pero nagsimula yon dahil walang nakakakilala sa kanya. Ganyan ang sinasabi sa atin ng ating pagdiriwang ngayon. Bilang mga nanay, hindi naman kayong laging bida sa kwento. Kadalasan nga, kontrabida ang mga magulang sa mga anak. Diba? Ganyan. No? Gusto mo lang naman mapagtapos ang anak. Gusto mo lang naman mapabuti ang anak. Kaya lagi mong pinapangaralan. Pero, sa kwento ng mga anak, hindi kayong bida. Kontrabida. Magiging bida lang kayo pag huli na. No? Pag na-realize na nila, kaya pala. Ganun palang tinuturo nila. At marami sa atin ganito. Nagtatrabaho hindi para makilala ng tao. Nagtatrabaho para hindi purihin ng mga tao. Nagtatrabaho tayo dahil meron tayong kailangang gampanan. Yan sina San Simon at San Judas Tadeo. Mga kapatid, our worth
does not depend on others, but on how much we can do for others. Ang ating kahalagahan ay hindi nakadepende sa tao, kundi sa kung ano ang magagawa natin para sa mga tao. Amen.